Una po sa lahat, magandang tanghali po, no? Tanong ko lamang sa inyo, kayo ba may trust issue sa mga tao sa panahon ngayon? Sa experience ko po sa buhay ko, meron po at marami. Bakit ganun? Ba't may trust issue kayo? Sa panahon po kasi ng Gen Z ngayon, iba-iba po yung mga pakikipagkapwa-tao, pakikipag-communicate ng mga tao sa isa't isa. Isa pa rito, may mga experience din po sila. And isa na rin po doon yung mga trauma po. And therefore, kapag may trauma response ang isang tao, the more na mas may chance na malipat sa iyo yun. And therefore, nagkakaroon po ako ng trust issues when it comes to connecting with other people. Paano po kung may experience sila sa isang tao na pwede nilang malagay sa akin o ma-reflect sa akin. So yun po yung pinaka-reason. I see. Pero sa tingin nyo, paano malalaman ng isang tao talaga ay mapagkakatiwalaan sa panahon ngayon, itong 2025? Paano ba nakikita yan? Ang pinaka-importante po para sa akin ay ang pagkakaroon ng malalim na koneksyon sa isang tao. Hindi po kasi ako yung basta-basta nagsasabi na kapag nakilala kita, kaibigan na kita. Before ko po masabi yon, kailangan ko munang makilala ng mas maayos. Kailangan kong pagtuunan ng pansin, kailangan mas magkaroon ng maraming araw para mas makilala. At kapag ganun na po, doon ko po na-realize kung ano yung motibo ng mga tao, kung ano ang gusto nilang gawin, at kung ano ang overall behavior nila. And kapag na-realize ko na po na mapagkakatiwalaan to, safe ako dito and I am understood by this person, doon po ako nagkakaroon ng pagkatiwala, loyalness, truthfulness, and overall trust. Pwedeng check nyo lang baka kasi hindi ko nakikitigil. Eh, Okay na. Pero ito po, sa tingin nyo, mamili kayo dito sa tatlo, no? Pag-ibig, utang, o kamatayan. Alin kaya dito sa tatlo na to ang pinaka nakakatakot sa inyo at bakit? Para sa akin po, pag-ibig. Dahil unang-una, ang kamatayan, isang beses lang po yan. Kapag namatay ka, wala ka ng any regrets na mararamdaman. Pero sa pag-ibig po, marami po kasing proseso and sakripisyo na kailangang ilagay. Hindi ka lang po dapat nagmamahal. Kailangan may oras ka rin binibigay, may pera kang binibigay, at iba pang mga bagay na either material o hindi material. Kapag sinasabi kasi nating magmahal, mas malaki yung chance na maubos yung sarili natin. Kailangan nating isipin kung ano yung gagawin natin, kailangan nating alamin kung ano yung ibubuhos natin para sa isang tao, para sa isang bagay. Mas mahirap magmahal dahil mas malaki ang tsansa na mag-sacrifice ka. Hindi siya madaling gawin, hindi siya one-time thing lang. Kasi sa panahon ng buhay natin, mas marami tayong minahal, mamahalin, at mamahalin pa kaysa sa mamatay tayo. Ayun I po. see. Pero sa tingin nyo, kayo ba'y natatakot mag-isa sa buhay? Hindi po. Natural lang po ang isang tao na mamuhay ng mag-isa. Pero ayon nga po sa isang kasabihan, no man is an island. Hindi po natatakot mabuhay ng mag-isa dahil in the first place, dapat marunong po tayong maging independent. But in the course of our life, dapat matuto rin po tayong magkaroon ng koneksyon sa ibang tao. Kumbaga balance po. Marunong mapag-isa at marunong makipag-isa. I see. Pero ito po, no? Sa tingin nyo kaya, ang buhay ba ay patas or hindi patas? Kung ako po ang tatanungin bilang isang nangangailangan tao, hindi po patas ang mundo. Maraming rason para dito eh. Kung titignan po natin ang mga oportunidad sa mahirap at sa mayaman, makikita na po natin agad kung gaano hindi kapatas ang mundo. Pero naniniwala rin po ako na ang hindi pagiging patas ng mundo ang nagiging rason kung bakit may mundo tayo. Patuloy po tayong gumagawa ng mga aksyon, ng mga rason para magkaroon ng patas na mundo. Ayun po. I see. Pero ito, bigyan ko kayo ng mabilis lamang na halimbawa. Kunwari meron tayong kukumparang dalawang tao. Kunwari lamang hindi kayo ito, no? Yung isa, mabuti, yung isa, masama ugali. Yung mabuti, alam na natin magmabuti, okay siya, kaya mabuti. Pero ito yung baliktad. Lagi siyang sinasaktan, lagi siyang inaapi, lagi siyang iniwan sa ere. At pagdating sa love life, laging busted. Actually, nag-research po ako nito at marami pong ganitong case. Pero yung masamang ugali, hindi naman ang sama ng ugali. Yung iba, demonyo na yung ugali nila, pero ang daming kaibigan. Ang dami nila. Marami doon nagkakajowa at gusto nilang red flag kaysa green flag. Mga ganun. Pero yung mabuting tao, lagi na lang silang kinakawawa lagi. Simple naman, tanong ko lang sa inyo, napakasimple. Napapansin mo ba yan sa totoong buhay yan?
Opo. Ba't gano'n ang mga tao? May pagkakaiba po kasi ang pagiging mabait na tao sa mabuti. Kaya po maraming mga tao na, ang tawag dito, nati-take advantage yung pagiging mabuti nila. Kasi again, may pagkakaiba ang mabuti sa mabait, ay hindi, mabait sa mabuti. Kapag mabait, tumutulong ka dahil gusto mong mapakita na mabait ka. Pero kapag mabuti, kahit mali ang gawin mo, basta ang alam mo, ayun ang nararapat, ayun ang wasto. Kaya dapat po, instead na maging mabait sa mga tao kung saan pinagdidiskitahan ka na, inaapi ka, inaabuso, mas mabuti na pagbigyang pansin ang pagiging mabuting tao. Dahil kung ganito, masasabi na po na natin talaga na hindi patas ang mundo. Ang mabait, naaapi, kung sino pa yung masama, ayun ang sinasamahan o yung kinakampihan ng mga tao. Kaya kung para sa atin na rin, dapat alamin natin ang pagkakaiba at dapat marunong tayong iayon ang sarili natin sa kung sino ang kinakausap natin at kung paano tayo makipagkapwa sa ibang tao. Hindi tayo dapat maging mabait, bagkus tayo ay maging mabuti. Mabuti ay isang matalinong bagay. Pero sa tingin mo, naawa ka ba dun sa mga taong mga mabubuti na wala naman silang ginagawang masama pero lagi silang inaapi? Naawa ba kayo dun? Normal naman po na maawa, pero ang perspective ko po dito is pinaka-importante na maging mabuti at magkaroon ng matalino at wais na pag-iisip bilang isang tao. Dahil hindi lamang po ang buhay natin na naapektuhan, bagkus ay ang mga tao rin sa paligid natin. Kumbaga, yung action po natin o yung way ng behavior natin sa ibang tao ay naaayon. Hindi po tayo maaapi. Pero sa tingin mo, sila ba ay karapat-dapat silang mahalin yung mga mabubuting tao? Opo, talaga kasi mabuti nga po. Basta wag lang po yung masama. Pero yun nga, kagaya ng tama sabi mo, yung iba ang takbo ngayon. Ang mga mabubuti, sa mata ng maraming tao, masama ka na kagad. At yung masama, ay parang normal lang sa paligid natin. Ngayon, ganito, may ibang mga kahit na tanong, mas madali po ito, for sure mas masasagot niyo po ito lalo. Tanong ko lamang sa inyo, napaka-simple. Kayo ba isang mabuting tao po? Opo. Okay, so kung ilalagay din sarili natin from 1 to 10, 1 daw, masama daw kayong tao, or 10, sobra daw kayong mabuting tao, saan niyo po ilagay sarili niyo mula 1 hanggang 10? Mga 7 po. May panahon na yung mga action ko po, kung sa tingin ng mga ibang tao, masama. Pero ang alam ko po sa sarili ko, nakakabuti yun para sa akin. Siguro sa isang salita or one word, o maaaring pinakamadali niyo maalala, ano ba isipin sa inyo ng mabuti in one word? Siguro ito yung nagkakaroon sa inyo ng impact. Taos sa puso. Parang 3 yun eh. Taos sa puso po. Tagos sa puso. Taos po sa puso. Yun. Okay. I see. Ito, mahil ba kayo magbasa ng dictionary? Dati po, pero ngayon hindi na masyado. Pero nag-search ka naman kay Google pag hindi mo alam isang salita. Opo, maraming beses. Okay, bigyan ko ng konting trivia, no? Sabi sa dictionary po, para daw masabi na good o mabuti, ito po ay may kinalaman daw sa ugali ng isang tao. Dapat daw, wala ka daw ginagawang krimen, wala ka daw sinasaktan, at wala ka daw ginagawang kasalanan sa isang tao para maging mabuti daw. Morally upright, sin wala ka daw lang ginagawang kasalanan. Pero tingnan natin itong mabibilis sa tanong, kung tama ang sinasabi ng dictionary. Kagaya nito, kayo po ba ay nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Opo. Yan ang problema, lahat po tayo guilty. Kasi yun po matutunan sa bata ang magsinungaling. Pero ito po, kayo ba ay nakapagnakaw ng kahit anong gamit sa tanan ng buhay niyo po? Mapalapis, ballpen, barya? May na po sa kalsada, hindi mo na binalik? Or, nangopya ka daw o nagpokopya ka sa exam or quiz sa tanan ng buhay niyo po? Hindi po. Never? Well, mabuti naman po, di ko pinagdudahan. Huwag lang sana mangyari yan one time. Ang hirap po niyan sa mga taong nahulog na matukso sa isang pagnanakaw. Pero naniniwala naman ako, may mga taong hindi pa rin nanakaw, huwag lang sanang mangyari. Ang hirap talaga nun. Yan, totoo, may mga tao talagang guilty dito. Pero ito po, kayo ba'y nakaranas na magalit sa isang tao? Maraming beses na po. Nawawala ba stress mo pag yung nagagalit o lalong tumitindi po? Lalong tumitindi. Pero minsan po nawawala. Pero halimbawa, kunwari sinasaktan ka, kunwari ng isang tao. Siyempre, kaloko lang sabihin hindi ka nasasaktan, pero sa loob ng puso mo, parang gusto mo nang manampal, pero sa isip lamang, hindi mo talaga siya gagawin. Yun nga lang, para daw tayo nakapatay ng tao, hindi nga lang sa gawa, hindi nga gawa, salita lamang.
Kaya ang totoo, may tumatama sa puso. May mga nanghuhugot, may mga nasasaktan, salita lamang. Yun nga lang ang totoo, lahat po tayo guilty kasi nakapagsabi na tayo maaari ng masasakit na salita o nagtanim ng galit sa isang kapwa-tao. Kaya totoo, lahat tayo dito ay guilty. Pero ito po, na-appreciate yung patience and honesty, pero ito po, nagagamit niyo ba minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan? Minsan naglalakad kayo, bigla kayo nadulas, na pa-OM, alam niyo na po yun? Hindi pa naman po. Pero familiar kayo doon? Yes po. Kung mabuti po kung hindi niyo pa nagagawa, kasi huwag niyo na po subukan yan. Kasi ano to eh, tawag doon ay blasphemy o pambabastos. Yan yung ginagamit na lang ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan, hindi sa pagsamba o pagdadasal, kaya nasisira tuloy ang pangalan ng Panginoon. Imagine mo, ang ganda-ganda itong lugar na to. Tapos, nahulog ang cellphone mo, napa-OM, alam mo na, no? Ang tawag kasi doon ay blasphemy o pambabastos. And unfortunately, may mga tao talaga sa atin doon ang guilty. Ngayon, lilinawin ko po, hindi ko kayo sinisiraan, hindi ko inusgahan. Pero yung mga tanong na yan ay tanong po ng bawat isa sa atin. Sa tingin nyo kaya, kung tayo po mamamatay, hindi to pananakot, at haharap po tayo sa tinatawag na judgment day sa Panginoon, sa tingin nyo kaya, kayo ba ay guilty o innocent pa kayong tao? Mahirap sabihin na hindi guilty, but at the same time, may paniniwala po ko sa Panginoon. At sabi nga po, kapag humingi po tayo ng patawad, patatawarin tayo. Basta mapatunayan po natin sa sarili natin na isa tayong mabuting tao at kaya nating talikuran ang lahat ng mga masama nating nagawa. Pero sa tingin mo, hindi mo sure kung saan ka doon? Hindi po. Or not guilty? I understand. Pero totoong tanong, saan kaya kayo pupunta kung sakali? Sa langit ba kayo pupunta? O sa impyerno? Tanong lamang po. Baka po purgatorio. Ha? Purgatorio. Okay, purgatorio. Middle Okay. po. Sa middle. Ay, kunwari, halimbawa, meron tayong bibigyan ng isang example. Kunwari, isang kriminal. Nagnakaw siya ng pera sa bangko, kunwari. Dinala siya ng pulis, dinakip siya, dinala sa korte, at siya inililitis sa kaso. At ito po ang sasabihin ng kriminal sa judge. Judge, hindi po ako sure kung talagang guilty ang nagawa ko, at hindi ko po sure kung saan ako pupunta, kung sa kulungan ba talaga o makakalaya. Baka ako'y nasa middle lamang. Abay, siyempre sasabihin ng judge, imposible yun dahil kalokohan yan. Kasi ang totoo, may batas, alam mo na yan, may konsensya, what is right or wrong, alam na natin yan. So pag may nagawa kang kasalanan, kailangan niyang bayaran, kailangan talaga siyang itapon sa kulungan. Tama po ba? Tama po. Ngayon, yung sinasabi ko po kasi, parang ganyan din po ang sinasabi ng Biblia. Nasabi ko kasi sa Bible, ang mga tao po nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, at iba po mga nagawang kasalanan, magaan o mabigat man yan, or maaaring kasalanang sikreto na tayo lang nakakaalam, pero ang punto lamang ay walang makarating sa langit. Hindi makikita ang karya ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagabagang apoy o impyerno. Simple naman tanong ko lang sa inyo. Sa tingin nyo, kayo ba ay nag-alala sa sinasabi ng Bible? Maaaring kayo po ay sa hell mapupunta, pero hindi lang po kayo, lahat po tayo. Kasi may nagawa talaga tayong kasalanan sa harap ng Panginoon. Kayo ba ay nag-alala po ba dito? Hindi po. Personally, sabi niyo po, normal, natural sa tao na magkaroon ng pagkakamali. At andun na rin po yung salitang pagbabago at pagtanggap sa Diyos at pagtalikod sa mga masamang nagawa. Ayun po. Okay. Simple question. Ang Panginoon ba nagsisinungaling? Hindi po. Bakit? Dahil siya ay may mabuting puso, taos ang kanyang puso at sa kanya po nakabase yung Bible. Kung saan na yun po yung mga pagtuturo niya. Tama po yun. Kasi wala nang hinahangad po ang Panginoon kundi kabutihan sa lahat-lahat. Kaya ako po nasabi yan, kasi kung ang Panginoon po nagsisinungaling, wala na po tayong kaayusan dito sa mundo na to. Wala tayong perfect model na pwede nating tingnan kung sino ang ating dapat magiging sandigan natin sa buhay. Kasi kung ang Panginoon po pala nagsisinungaling, wala na. Gulo na po itong lahat natin. Kasi po sabi sa Bible, ang Panginoon po ay hindi siya kailanman ang promotor ng kasalanan, kundi tayo. Hindi rin siya nagtutukso ng tao para gawa ng kasalanan. Sino? Tayo din. Kaya nga damay-damay lahat-lahat. At ang Panginoon po ay hindi talaga magsisinungaling kasi kung ano pong sinabi ng Bible, yan po talaga ay totoo. Ibig sabihin, yes, totoo, may pagbabago, mapagpatawad po talaga ang Panginoon. Pero hindi po natin po pwedeng alisin din na ang Panginoon po ay galit din siya sa kasalanan at makasalanan tulad natin. Kaya nga nabuo yung salitang justice. Na ibig sabihin, ang Panginoon po
Wala na siyang hinangad kundi magbigay ng kabutihan at babala sa atin para hindi gumawa ng kasalanan. Pero ano nangyayari? Lahat po tayo. Don't get me wrong ha, hindi lang kayo ang tinutukoy dito, pati ako, lahat. Kasi doon pa lamang sabi sa Bible, wala talagang mabuti kahit isa. So, ano man po mangyari, whether we like it or not, dapat tayo mag-alala kasi po buhay ang pinag-uusapan natin. Oo, nananahimik lang ata kayo dito at binigyan ako kayo dito sa interview. Pero, wala pong masamang intention kundi magmalasakit. Kasi buhay po ang pinag-uusapan natin. Eh, ang tanong ko lamang sa inyo, though baaring nasagot niyo na po talaga ito, ulitin ko lang ng konti, natatakot ba talaga kayo sa kamatayan o hindi? Hindi po. Hindi talaga. Pero halimbawa, kunyari, gusto mong mabuhay ng mahabang panahon, ilang years? Nakakatakot po ang ideya ng pagkamatay. Pero kapag inisip ko po kasi ng malalim, natural na po yan. Kahit ano pong gawin ko, darating at darating siya. Kaya ang kaya ko na lang po gawin is i-enjoy yung buhay ko, mabuhay ng malaya hanggang sa dumating ang araw na yun. Okay. Huwag naman sana, halimbawa, nakahanda ka ba? Huwag naman sana. Bigla ka na lang, huwag naman sana, bigla tayo bagsan dito ng puno. Nakahanda ka na ba kunwari? Hindi po. Siyempre kasi nakakatakot kasi di man Hindi pa po talaga. nakapag-alam kay mami. Diba? Abuto lamang po, naiintindihan ko yung sagot. Pero syempre, yun kasi ang problema. Di mo may inform ang kamatayan sa atin. Ika nga, familiar ka ba sa character na parang si kamatayan, yung mayroong dala-dala na gano'n? Opo. Pero hindi mo pwede sabihin na, ops, diyan ka muna, stop over ka muna. Aba, hindi naman po pwede yun kasi hindi natin talaga alam. Actually nga, makikita natin na pabata namin sa iba namamatay. Nakakalungkot lamang kasi we're expecting pag mamamatay yung tao, pag nasa mga older age siya, yung mga matatanda na talaga. Pag may yung na-accomplish na po. katanda na talaga, oo. Ang problema, hindi mo madidikta. Dahil ang makakapagdikta lang talaga, yung Panginoon, dahil siya ang author ng buhay natin. Siya naglikha, siya rin ang babawi din yan sa lahat-lahat. Yun nga lang, pag pulat kasi tayo namatay, lahat talaga tayo husgahan ng Panginoon. Hindi lang kayo, pati lahat-lahat. Titingnan ang lahat ng ginagawa natin, mabuti at masama. Pero ang totoo, lahat talaga tayo guilty sa harap ng Panginoon kasi ang totoo talaga, wala talaga mabuti sa atin. At bagamat nakapag-alala, pwede naman talaga magbago kapag naintindihan na talaga ng tao itong mismong salita. Narinig yung salitang mercy, M-E-R-C-Y? Yes po. Ano po sa Tagalog nun? English lang po alam ko eh. Okay. When you say po mercy, ay awa. Narinig niyo yung awa? Apo. Kayo ba hinahingi ng awa o mercy? Yes po. Tama, dapat lang. Kasi sabi sa Bible, kapag tayo hingi ng mercy o awa, yan po ay paghingi ng tulong sa Panginoon. Na inamin natin, tayo po ay mahina. Inamin natin tayo po ay makasalanan at tayo po ay nagpapakumbaba sa harap ng Panginoon. Hindi po yan weakness. Kung tutusin nga, nagiging wise po tayo kasi ang gusto natin talagang gabay ang Panginoon. Yan yung paraan para hindi tayo lagi dumidikit sa kasalanan. Pag tayo humingi ng mercy, lagi yung ibibigay ng Panginoon yan sa mga taong hingi sa Kanya. At pag nangyari yon, alam ng Diyos kaya ng Kanyang awa para hindi tayo mapahamak. At pag nangyari yon, ito na po talaga yung tanong. Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo itapon sa impyerno at tayo ay makalis po sa judgment day? Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat-lahat? Patawarin. Aside doon, meron ka bang idea? Like anong meron ng December 25? Wala po akong idea eh. Wala kang idea? Okay, ganito. Familiar ka ba kay Jesus Christ? Yes po. So, yun, no? Tayo pong lahat ay makasalanan. Di lang sa Pilipinas, pati sa mundo. Tama po ba? Opo. Pero yun nga, ang ginawa po ng Panginoon Kristo, binuwi siya po yung kanyang buhay, hindi lang po sa inyo, sa ating lahat-lahat. Wala siyang ginagawang masama. Gusto lang niyang tumulong at magmalasakit. Pero nung ginawa sa kanya ng mga tao, nung siya ay tao, siya ay pinahirapan, siya ay tinorture, siya ay pinatay, at ipinako pa sa krus ng Kalbaryo. Pero bago ituloy yan, naalala niyo ba yung tinutukoy ko, yung mabuti at masama? Opo. Hindi napansin mo, yung mabuti, laging sinasaktan, laging inaapi. Ganun po ang nangyari kay Jesus. Siya ay inapi ng mga tao dahil wala man siyang ginagawang masama, pero sa mata nila, mali na pala ang ginagawa daw niya. Imagine mo, nagbahagi lang siya ng katotohanan, pinatay siya ng mga tao. Kaya si Jesus, di lang siya tao, siya na Diyos. Alam niya, ng pagbabahagi ng katotohanan, ikapalit kanyang buhay. Yan yung dahilan kung may mga mabuting tao na gusto nila maging panig sa katotohanan, kabutihan, kasi hindi po nagugulat ang Diyos na mangyayari talaga pero hindi dapat sumuko yung tao kung siya ay tinatrato ng iba talaga. Kasi ang kailangan doon hindi sumuko eh. Kasi iba talaga pag sumuko na
kinikita niya sa buhay nila o babaguhin nila ugali para lang umayon sa mundo. Pero si Jesus hindi. Kasi gusto niya na yung mga tao na to magkaroon ng pag-asa. Kaya siya ay namatay, siya ay pinako sa krus. Pero siya ay nabuhay sa pangatlong araw dahil siya rin ni Diyos na kung saan nabayaran na po ang kasalanan, nabayaran na po ang kasamaan at meron pong buhay na walang hanggan. At para maligtas po ang isang tao mula sa kapahamakan, ay wala ito sa mabuting gawa, kung hindi regalo lamang ito ng Diyos. At may dalawang bagay po para makamit yan. Una, familiar ka ba sa salitang repentance? Yes po. Familiar ka ba sa Tagalog nun? Hindi. Pagbabago po. Pagbabago. Hindi. Any idea? Repentance? Repent on your sins. Talikuran? Tama. Pagsisisi or talikuran ang mga nagawang kasalanan. Parang ganito lang yan. Pag kayo nagkasakit, di ba gusto nyo laging gumaling? Opo. Sa tingin nyo, pag kayo nagkasakit, mapunta kaya kayo dito sa lugar na to? Hindi po. Pero hindi mo ma-appreciate yan. Actually, napakaganda itong lugar na to, despite ng busiest ng lugar. So, kaya mo, hindi ka magkasakit para ma-enjoy mo itong lugar na to. So, ganyan din po. Pag puti may nagawang kasalanan, talikuran, pagsisihan, at babaguhin ating kaisipan. Change your mind kung tawagin. Ibig sabihin, turning away ng paulit-ulit. Regalo po yan ng Diyos para magawa nating lumayo sa kasalanan. At ang pangalawa po ay ang faith or pananampalataya kay Jesus Christ as Lord and Savior. Pag nagawa natin yung repentance and faith, ay tsak, pwede tayo patawarin ng Panginoon. Bibigyan tayong bagong puso at isipan. At higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pinagdadaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So bago po umalis, meron lang akong mabisa tanong lamang. Sa tingin nyo kaya, nagsasabi kaya akong totoo sa ating napag-usapan po? Opo. Pag-iisipan nyo po ba ang ating napag-usapan po? Opo. And maganda rin po yung natutunan ko kasi for awareness and enlightening. Meron ba yung Bible sa inyong bahay po? Meron po. Nakakapagbasa ba kayo araw-araw? Hindi po araw-araw pero may specific na araw sa isang buwan po na nakapagbabasa ako. I see. Ganito na kasi, di ba? Pag kayo nagugutom, anong gagawin nyo? Makain po. Di ba? Araw-araw kasi kung hindi, magkakasakit po tayo. Ang Bible po kasi, di mo kayo pinipilit, pero sana para rin siyang pagkain sa ating spiritual. Na sana mabasa natin ang kanyang salita araw-araw, kasi yan yung love letter ng Panginoon sa ating lahat-lahat. Hindi po tayo pinanganak dito sa mundo para tayo maligaw ng landas. Kung hindi, gagamitin po ng Panginoon ang mga mahal natin sa buhay, ang mga tao sa paligid, o kagaya nitong interview na to, di po to aksidente. Ibig sabihin, gusto ng Panginoon na siya yung magiging gabay natin talaga kung saan man tayong lupalop tayo napunta o kung saan-saan. Yan yung dahilan kung ba't tayo dito sa mundo na to. Dahil to summarize po, ang bad news po, lahat tayo guilty, lahat po tayo makasalanan, all of us deserve talaga hell kasi wala tayong nagagawang mabuti. Pero mabuting balita, maraming maliligtas. Yes, marami, hindi nga lang lahat. Pero again, lilinawin ko po, this is not like an attendance book na si Juan de la Cruz, hell, si Juan Santos, heaven, wala yung ganon, hindi magsasalita yun. Pero nakakaalaman yun ay ang Diyos, na kung saan, titingnan niya, kung ito talagang tao na to, maliligtas talaga or hindi. So maliligtas yung tao kung talaga siya ay nagsisi sa kasalanan at nanampalataya sa Panginoong Hesukristo lamang bilang Diyos at tagapagligtas. Kung nangyari yun, magliligtas pa rin siya ng tao, ang Panginoon, magliligtas pa rin siya hanggang ngayon dahil yon sa awa niya at sa kanyang pagiging biyaya niya. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So maraming salamat po. Meron ba yung katanungan po? Wala na po. So unang katanungan po, ako po nagpapasalamat dito sa oras na to. Mag-ingat po kayo, stay safe po, and God bless po sa inyo. Thank you po. Thank you po. Maraming salamat.